From this to this. Opo! Naisipan ko na naman nga magluto ng sisig na talong, no? Bigla ko kasing na-miss yung lasa neto. Kaya tara, samahan niyo ko magluto. Una, kumain muna tayo ng ice candy. Ano, tara? Hindi joke lang, ito na talaga. Una, hiniwa ko yung mga talong ng paganyang slice. Pero kung magluluto din kayo ng ganyan, depende sa inyo kung anong klaseng hiwang gusto nyo. Basta ako, ganyan ang ginawa ko. 8 talong nga pala yung ginamit ko dyan. At dahil tapos ko na siyang hiwain, malamang hugasan na natin. Ano, tara? Ayan, nahugasan ko na siya. Sunod naman ay nilagyan ko na siya ng asin at paminta. Tinansya ko lang yung asin na nilagay ko. 2 balot ng paminta ang nilagay ko dyan. Pamintang durog yung binili ko pero mas dinurog ko pa siya. Pagkatapos, minikos-mekos ko na siya. Huwag kayong mag-alala dahil nagugasaman ako ng kamay. At sa kadagdag rin yan, pampalasa. Sunod naman ay maglalagay ako ng 1 cup ng harina. Tansyado ko lang din yan. Nasa sa inyo na rin kasi kung dadamihan nyo or hindi. Sunod ko naman nilagay ay yung breading mix. Bali, inubos ko nga pala yung 1 pack niyan. At 1 kilo nga pala yung binili ko niyan. Sunod naman ay minekos-mekos ko ulit siya. O nagugusulit ako ng kamay niya na. Ay mekos-mekos nyo lang yan hanggang makoat lahat ng talong. At kapag okay na, nakoat na lahat, iset aside nyo muna. Dahil magpapainit tayo ng kawali. At kapag mainit na, isunod naman natin yung mantika. Sa halagang 20 pesos nga pala yung binili ko mantika. At syempre, kapag mainit na yung mantika, inalagay ko na yung minekos-mekos ko kanina. At syempre, pinagkasya-kasya ko sila dyan. Kayo na bahala kung gusto nyo siyang patoste din or hindi. At habang niluluto ko yan, naghiwa naman ako ng mga sibuyas. 3 pirasong sibuyas ang ginamit ko dyan. Katapos, naready ko na yung 2 sachet ng mayonnaise. Nilagay ko siya sa maliit na lagayan. Nilagyan ko ng toyo, kagaya mo na lagi may toyo, kalamansi, kaunting asukal, kalahating sachet ng oyster sauce, at pagkatapos, minekos-mekos ko na siya. Halu-haluin nyo lang hanggang sa maging ganito na ang consistency niya. Sisig sauce nga pala yung ginawa ko. Pero syempre, habang nagagawa kayo nun, bantayan nyo pa rin yung niluluto nyo. Baka kasi mamaya, hindi nyo alam na tostado na pala. Dapat ganito lang muna yung pagkakaluto sa talong. 3 batch nga pala yung naluto ko niya. Hindi naman kasi pwedeng pagsama-samahin lahat dahil hindi nakakayanin ng mantika. Baka kasi mahirapan siya kapag binuhos ko lahat. Ayaw ko naman umabot sa puntong mahihirapan huminga ang mantika. Pagkatapos yung maluto lahat, isinalin ko sa maliit na mangkok yung natitirang mantika. Pagkatapos, nilagyan ko na siya ng margarine. Medyo nahihirapan pa nga akong tanggalin yung margarine kasi masyadong madikit na para bang hindi pa siya handang bumitaw. At sa puntong niya, na-realize ko na maling kutsara pala yung ginamit ko. Bakit pa naman kasi sa dinami-dami ng kutsarang pwedeng gamitin, bakit yung plastic pa? Ewan ko ba, masyado lang siguro ako na-excite kumain. At nung okay na, nilagay ko naman yung sibuyas. Nagtataka nga ako kasi hindi niya ako pinaiyak. Siguro good mood yung sibuyas nung hinihiwa ko siya. Hinalo-halo ko lang siya hanggang sa maging okay na. After that, inilagay ko na yung mga naprito kong talong kanina. Pinagsama-sama ko na silang lahat para wala magtampuhan. Hinalo-halo ko lang mga ito para makoat ng margarine. Sunod ko namang inilagay yung ginawa ko kaninang sisig sauce. Ibinuhos ko na lahat hanggang sa wala nang matira. Nang maihalo ko na yung lahat ng sauce, minekos-mekos ko lang ulit siya hanggang sa ma-absorb niya ang sauce. Hinayaan ko lang siyang maluto. At nung okay na at naluto na siya, inilagay ko muna yan sa butas-butas na lagayan para matanggal ang excess oil niya. At saka ko siya inilagay sa plato. So yun lang, salamat sa panonood.